Sa pagtatapos ng PBB 10-11. Sino ang karapat-dapat na mapabilang sa Big Over? Sino ang susunod na maliligwaha? Kapit mga ka-top friends, panoorin ang video na ito hanggang dulo. Sa isahin, kiladisin, may fearless forecast. Magandang araw mga ka-top friends, halika, at sabayan mo ako sa pagpili ng ating Big 4. Tapusin ang video na ito para kahit papaano ay may ma-share akong kahit konting kaalaman. Sa pagpili ng ating Big 4, dapat, meron tayong basis or pamantayan, para hindi masayang ang ating votes. Ang numero 1 kong batayan, ay dapat, he or she is very competitive and he or she possesses the quality of being a good leader. Pangalawa, he or she is very charismatic, siya ay may X-factor na siguradong mamahalin siya ng madlang people. Pangatlo at panghuli, siya ay dapat merong GMRC or good manners and right conduct. Siya ay may magandang pag-uugali na pwedeng maging role model sa mga kabataan. Being competitive and a good leader are two qualities that can complement each other when exhibited by the same individual. However, they require different skill sets and approaches. Competitiveness is a trait that drives individuals to strive for excellence and achieve their best. It involves setting high standards for oneself and being driven to outperform others. A competitive person is often goal-oriented and is willing to put in the effort required to achieve their objectives. On the other hand, being a good leader involves more than just competitiveness. It requires the ability to inspire and motivate others, build strong relationships, communicate effectively, and make sound decisions. A good leader is someone who can bring out the best in their team members and create an environment where everyone feels valued and empowered. While competitiveness can be a useful trait for a leader, it is important to strike a balance between being competitive and being collaborative. A good leader knows when to be competitive and when to put the needs of the team first. They are able to build a culture of healthy competition within the team while also fostering a sense of camaraderie and teamwork. In summary, being competitive and being a good leader are not mutually exclusive. A successful leader can exhibit both traits, but they must be able to strike a balance between the two and prioritize the needs of the team. Balikan natin ang ilan sa mga remarkable tasks at challenges na pinagdaanan ng ating housemates. Each task na may naipanalo ay may 5 perfect points. Number 1, Rap Battle Challenge. Number 2, Trick Shot Challenge. Number 3, Tower Cup Challenge ng Teens vs Adults. Number 4, Housemates vs House Challengers Battle. For the overall leadership skills, sa lahat ng task, ay makakuha ng perfect 10 points. Simulan natin kay JM. Sa Rap Battle Challenge vs JP, sa tingin ko ang nanalo dito ay si JP. Kaya bibigyan ko ng 2 points si JM for the effort. Sa Trick Shot Challenge naman, natalo sila ni Piang. Kaya 2 points ang ibibigay ko na score sa kanya for the effort. Tower Cup Challenge naman natalo sila ni JM ng mga teens, kaya 2 points ang maibibigay kina JM dito. Hindi nila nabantayan ang mga teens para unahan ang pag-raise ng flags kaya natumba ang cup tower nila. Sa Housemates vs Challengers naman, bibigyan ko ng perfect 5 points si JM, dahil exempted siya at maraming siyang ambag sa bahay. For the leadership skills naman, bibigyan ko si JM ng perfect 10 points, dahil nakikita ko na very strategic ang approach niya, madiskarte sa lahat ng bagay, iniingatan niya ang pakikisalamuhan niya sa mga housemates. Isa din dito ang tumatak bilang leader ay marunong manindigan about sa sagutan nila ni Therese. Kahit maraming talo sa task si JM, bumawi naman siya sa kanyang-kanyang character bilang isang good leader niya. Sa kabuuan, ang total score ni JM sa kategory na ito, ay 21 points out of 30 points or katumbas ito ng 21% out of 30%. Punta na naman tayo kay Rain, sa Rap Battle Challenge vs Colette. Sa tingin ko ang nanalo dito si Rain, kaya bibigyan ko ng 5 points sa Trick Shot Challenge naman. Nanalo sila ni Kai, kaya 5 points ang ibibigay ko na score. Tower Cup Challenge naman nanalo sila versus Adults kaya 5 points ang ibibigay ko. Sa Housemates vs Challengers naman, bibigyan ko ng perfect 5 points si Rain dahil patas sila ng House Challengers. For the leadership skills naman, bibigyan ko si Rain ng 7 points, dahil medyo kailangan pa niya mag-level up. Sa kabuuan, ang total score ni Rain sa category na ito,
ay 27 points out of 30 points or katumbas ito ng 27% out of 30%. Punta na naman tayo kay Kulit. Sa Rap Battle Challenge versus Rain, sa tingin ko natalo siya ni Rain. Kaya bibigyan ko siya ng 3 points. Sa Trick Shot Challenge naman, nanalo sila ni JP. Kaya 5 points ang ibibigay ko na score. Tower Cup Challenge naman natalo sila versus team kaya 2 points ang ibibigay ko, dahil nag-CR siya at binantayan ng tower nila. Sa Housemates versus Challengers naman, bibigyan ko ng perfect 5 points si Kulit dahil patas sila ng House Challengers. For the leadership skills naman, bibigyan ko si Kulit ng 7 points, dahil sa pagkatalo nila sa Tower Cup versus Teams. Sa kabuuan, ang total score ni Kulit sa kategory na ito, ay 22 points out of 30 points or katumbas ito ng 22% out of 30%. Punta na naman tayo kay Kai. Sa Rap Battle Challenge, sa tingin ko ang nanalo siya versus Dylan. Kaya bibigyan ko ng 5 points. Sa Trick Shot Challenge naman, nanalo sila ni Rain. Kaya 5 points ang ibibigay ko na score. Tower Cup Challenge naman nanalo sila versus Adults kaya 5 points ang ibibigay ko. Sa Housemates versus Challengers naman, bibigyan ko ng perfect 5 points dahil patas sila ng House Challengers. For the leadership skills naman, bibigyan ko si Kai ng 10 points, because na-impress talaga ako sa pagbato niya ng Cops Tower ng Adults kaya ends i-panel siyam nila ang task. Sa kabuuan, ang total score ni Kai sa kategory na ito, ay 30 points out of 30, or katumbas ito ng 30% out of 30%. Punta na naman tayo kay Sophia Smith. Sa Rap Battle Challenge, sa tingin ko, panalong-panalo siya versus Jazz. Kaya bibigyan ko ng 5 points. Sa Trick Shot Challenge naman, natalo sila ni JM. Kaya 2 points ang ibibigay ko na score. Tower Cup Challenge naman nanalo sila versus Adults kaya 5 points ang ibibigay ko. Sa Housemates versus Challengers naman, bibigyan ko ng perfect 5 points dahil patas sila ng House Challengers. For the leadership skills naman, bibigyan ko si Piang ng 10 points, because na-impress talaga ako sa pag-lift niya ng flag para mabigyan ng go signal si Kai at Rain para patumbahin ang tower ng Adults. Sa kabuuan, ang total score ni Piang sa kategory na ito, ay 27 out of 30, or katumbas ito ng 27% out of 30%. At heto na ang ating leaderboard for competitive and leadership categories. Top 1 is Kai na may 30 points, Kai naman sa top 2 and 3 sina Piang at Rain, na may 27 points, top 4 si Kulit na may 22 points, at top 5 si JM na may 21 points. Tana naman tayo sa category naman ng Charisma at X Factor, na may total ito na 30%, bago natin bigyan ng mga puntos ang mga housemates ay alamin muna natin ang kahulugan nito. Charisma and X Factor are important for a big winner because they can help to inspire and motivate others, build strong relationships, and effectively communicate their vision. Charisma refers to the ability to attract and influence others through personal charm and confidence, while the X Factor is a unique and intangible quality that sets someone apart from others. Both of these qualities can help a person to achieve their goals and become a successful winner in various aspects of life. Para makakuha tayo ng pinakamalapit or accurate na results, kukuha tayo ng data mula sa number of trending na pinag-uusapan ng bayan galing sa official page ng Pinoy Big Brother, at iba pang social media platforms, at pangalawa kung sino ang nag-top or may mga highest votes ay maraming napataob during eviction nights, mula nung umpisa. Ang kategorya na ito ay 30% na binubuo ng 15% online trends at 15% top votes during eviction nights. Simulan natin sa online trending. Number 1 na nag-trending at nakakuha ng 15 points si Colette, Piang, at JM. Si Colette ay nakakuha ng total tweets, na halos 1.25 million total tweets from October 7 to October 13. Si Piang at JM naman ay umabot na sa billion views nila ang sweet moments nilang dalawa sa lahat ng online platforms. Pangalawa naman si Rain na nakakuha ng 12 points at panghuli si Kai na nakuha 11 points. Silang dalawa naman ay nakakuha ng halos kalahating milyon na tweets. Sa voting naman kapag may eviction nights, top 1 dito sina Piang at Rain. Sila ay bibigyan ko ng 15 points each.
Silang dalawa ay may pinakamaraming napatob na housemates when it comes to voting. Sa kabuuan, kapag pinagsama natin ang online trends at voting points, ang nangunguna sa category na ito si Piang. Pangalawa si Kulit. Pangatlo si JM at Rain. Pang-apat si Kai. Punta na naman tayo sa last category natin. Ito ay ang good manners and right conduct na dapat ang isang big winner ay may taglay nito na katangian. Ang kabuuan na scores ay may katumbas na 40 points. Ang komposisyon ng category na ito are the following. Number 1, may pagpapahalaga sa kapwa housemates at family. Number 2, ay ang pagpapakatoto at marunong tumanggap ng pagkakamali dahil alam natin na wala namang perpekto na tao. Marunong manindigan kapag alam niyang nasa tama siya. May tapang at kaya niyang ipagtanggol ang kanyang sarili at kasamahan sa bahay. Number 3, number of nominations. Ang pinakakonting natanggap ay siyang makakakuha ng pinakamataas na 10 points. At pang-apat, ay ang number of house violations. Dito natin makikita ang pagiging disiplinado at marunong sumunod sa mga rules ng bahay. Ang pinakakonting number of violations ay makakatanggap ng perfect 10 na points. Simulan natin sa pagpapahalaga sa kapwa housemates at pamilya. Based sa akin observations, silang lima ay nagpakita ng pagpapahalaga sa kapwa housemates at pamilya. Kaya binibigyan ko silang lahat ng 10 points. Next, ang pagpapakatuto at marunong tumanggap ng pagkakamali. Si Kai, Piang, JM, Kalet ang nakitang kong lumaban talaga ng husto. Si Piang sa battle niya with Jazz and Therese. Palaban at hindi umuulong pag alam niyang nasa tama siya. Same with Kai at Kulit, hindi rin umatras sa mga house challengers. Same with JM, na pinagtanggol niya ang mga housemates laban sa mga challengers. He handles the situation very polite at highly commendable ang naging actions nito. At heto ang scores ko sa kanila. Next, for the number of nominations, ang pinakamataas na nakakuha ay si Piang na may 31, next si Colette with 26, Kai with 20, JM with 15 at ang may pinakamababa ay si Rain with 12, at heto ang katumbas na scores ko sa kanila. Sa number of violations naman si Piang at Rain ang may pinakamaraming violations at si JM naman ang pinaka-konti, at heto ang points na ibibigay ko sa kanila. At natapos na natin magbigay ng mga puntos for each category or parameters. To recap, sa pagiging competitive, nagunguna si Kai, at ang may pinakamababang scores ay si JM, sa charisma or X-Factor category, nangunguna si Piang at pangalawa naman si Colette, sa GMRC naman o pagiging role model category, ang nakakuha ng pinakamataas na score ay si JM, tila napakalakas ng ating Big 5, at lahat sila, ay deserving makasama sa Big 4. Bago ko sasabihin ang final tabulated scores ko kung sino ang pasok sa Big 4 at maging Big Winner. Please huwag niyong kalimutan na mag-share, like, and subscribe sa aking channel, para matulungan niyo po itong lumago, at mapagpatuloy ko pa ang paggawa ng maraming videos. At heto na, para sa ating final tabulation. Alam ko naging patas ako sa pagbibigay ko ng puntos sa bawat housemates. At ang nakakuha ng 87% ay si JM. At si Kulit. Ibig sabihin tayo silang dalawa, at silang dalawa sa tingin ko ang mag-aagawan para sa 4th spot. Ang nakakuha naman ng 90 points ay si Rain. Malakas ang kutob ko na makakapasok ito sa Big 4. At ang pinakamataas na score ay nakuha ni Piang at Kai, na may total scores na 91%. Ibig sabihin, tayo silang dalawa ni Kai at Piang. At silang dalawa ang nakikita ko na maglalaban para sa Big Winner. Kung kayo ang tatanungin, sino sa tingin nyo ang karapat dapat na papasok sa Big 4 at tatanghalin na Big Winner? Please comment down below, at paalala, no bashing po. Salamat!